Apo, sakit sir. No. So, nurse, take off your Shorts. head to get injection. He said, Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisdak, good morning! Welcome back to our channel. This is Bisdak in Korea Vlogs at ito po ang aming simpleng buhay sa Gangwon Province, South Korea. Nandito po tayo sa bayan, ayan. Nasa bayan po tayo dahil, ayun nga, di ba, kunwento ko sa inyo sa last vlog natin na, guys, nagsolin po yung finger ni Saldi. Kaya ipapacheck up po natin siya today. Nasa loob na po sila ng hospital. And kanina, on the way here sa bayan ay hinatid namin yung mga corn. Binigyan po natin yung center kung saan tumutuloy si LE after school. Di ba naglaga man tayo ng mga mais kahapon na abutan tayo ng alas 9 na ng gabi. So yun po, binigyan natin yung teacher ni LE, yung sa center po. May dalawang malalaking general hospital po dito sa aming bayan, yung Songshim Pyeongwon at Ori Pyeongwon. Meron din po ditong tatlong mga medical clinics. So doon po tayo pupunta sa malaking hospital sa Songshim Pyeongwon, guys. Nandito lang po yan sa Yanggu downtown, sa sentro po ng ating bayan. Kasama din po namin si LE at si DE po ang nag-drive. Si Dudong at si Lungkoy may trabaho po sa bukid. Si Saldi hindi po siya pwedeng magtrabaho kasi hindi na po maigalaw yung kanyang kamay. Pa-smile-smile pa ako dyan sa camera mga kabisdak dahil hindi pa namin alam lahat ay ang diagnosis. Syempre, akala namin simpleng swelling lang sa finger, simpleng infection lang ay hindi pala mga kabisdak. So pagpasok namin sa loob, nakita namin itong aming kabarangay. Nakita nyo na po yan sa ating mga vlogs. Yung may-ari po ng bee farm. Bee farmer po yan si Ajushi. Na-admit daw siya since kahapon. Hindi ko na tinanong kung bakit. Basta may sakit po si Ajushi. So ito na, after po sa reception, ayan, pupunta na tayo dito naghihintay kami sa doktor. Nagpila pa kami mga kabisdak. At ayan, inaasikaso na po ni DE ang insurance, health insurance ni Saldi. Di na ba mo to? Na lagi. Di ba nga? Hindi lagi, kay kung ako. 79. Maumani, ganyan daw ang timbang. 6 kilo. 6 kilos. Awa na. Di ba, buwi na. Nanis mga anak ni Ija. Ayan. Iya ba? Kaya na. Uy, didak ko na di ay ka. Grabe. Didak ko. 이게 납득이 안 되는 거예요, 이거. 아니, 그죠? 말이 안 되잖아, 이거. 그냥 못 있는다니까? 네. 또 지나가러 가야 돼요. 갔다가 내년에 다시 뭐 6개월 이후가 됐든 이전이 됐든 그건 상관이 없어요. 하여튼 무조건 올해 안에는 나갔다가 내년에 다시 들어와야 되는 거예요. 무조건. 그렇게 많아요. 자, 알았어요. 올해부터 거기 바꾸가 또 들어와요. Mugay na. Rap session ba ang hanap nyo mga kabisdak? I'm sure na-miss nyo, no? I-explain ko sa inyo sa last part ng ating vlog kung bakit nag-rap si DE, ano ang rason. Dahil hindi naman niya nag-rap kung walang rason. So ito, pinapasyal ko muna si LE para hindi siya mabagnot at explore na din sa lugar. Hindi ko po marinig ang rap ni DE kasi zoom in ko lang po yan. Malayo po ako, nakaupo lang ako dito sa kabila. Nandito po tayo sa labas mga kabisdak. Pinasyal-pasyal ko si LE and si DE at Saldi nasa loob po. Kanina, kausap po ni DE yung taga-insurance. Matagal kasi yung proseso ng insurance mga kabisdak. Need na po siya namin gamitin today. I don't know kung magagamit natin. Yun po ang nirereklamo ni DE bakit daw matagal. So yun, nagrarap na naman si DE kanina.
Si Dudong at si Lungkoy po ay nasa chili farm po natin. Tinatanggal po nila yung mga damo doon sa Anto. Hindi po yung sa Duikogi, hindi po yung Chunyang chili. Nasa Hungkutchu chili farm po sila. So yun, ngayon is 11 na mga kabisdak. I don't know kung matatapos ba kami before lunch. Sana naman ay matapos before lunch para may magawa tayo sa bahay. Sumasama po ako kay baka meron po silang baka hindi magkaintindihan si Saldi at si DE ba, kaya back up po si Azuma. Mainit pa rin po ang panahon today. Pero hindi po siya sing-init like yesterday. Dahil siguro alas 11 pa. Na mainit guys, from 2 o'clock to 6 o'clock yan. Yan po ang mainit na oras. Pero ngayon, umaga pa kasi kaya hindi pa. Nagsisimula pa lang yung init. Joya! Ang gagawin po natin today after dito sa hospital is mag-grocery ako saglit and uuwi tayo sa bahay dahil may kalabasa po tayong hindi na-harvest. So, i-harvest natin today yung kalabasa. And may watermelon tayo. Gagawin po natin yung ating watermelon na dessert. And ano ba? Si LE, may therapy po siya this week. So, yun. Last week, sinamahan ko siya sa therapy niya doon sa center. And then may din siya. May art camp. Pero tapos na last week. Magaling daw siya sa art, sabi ni teacher. So, ayun. Nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa pusa natin, guys. Ay, nako. 항생제 알러지 있는지 아유, 아프? sakit sir? Nasa labas po kami ni LE nung ginawa po itong minor surgery kay Saldi mga kabistak. So hindi ko nakita itong si DE nagpaalam na pwede ba daw mag-video o pumayag naman si Doc at itong staff. So ayan guys, i-blur ko na lang no. So ito po, ayan si Saldi pala ay meron po siyang finger infection or yung tenosynovitis. So namaga po itong kanyang daliri mga kabista kasi yung tendon sheath is na infection po siya. So para tatanggalin po ni doktor yung infection para hindi po siya mag-spread sa buong kamay niya. So ang ginawa, tinurukan po siya ng anesthesia and then hiniwa po. Alam nyo, hiniwa na yan ni Saldi kahapon, kagabi daw dahil hindi siya makatulog. Hiniwa niya, may lumabas daw na nana at dugo. So ngayon, sinabihan siya ng doktor na wag mong hiwain, wag mong anuhin. Kung may nararamdaman kayo, punta sa doktor, wag yung sarili nyo ang mag-ano-ano. Mali yung pagkahiwa niya. Dapat vertical yung pagkahiwa, pero horizontal yung kay Saldi. So, daw si doktor, medyo nahirapan siya, pero carry naman. Ayan, gumawa na incision. Hiniwa po ni Doc para lumabas po yung nana at kailangan daw niyang linisan at kulikutin dahil may mga tisyong nabubulok para hindi mag-spread yung infection at para din po makarecover ng mabilis ang mga tissue. Kailangan pong tanggalin yung mga infected tissues guys. So yun po, masakit siya. Si DE, sabi ni DE, siya daw ang nasasaktan nung nakikita niya. Ano yan si Saldi guys, nanginginig po yan si Saldi. Yung kabilang kamay niya nanginginig dahil sa sakit. Kahit na may anesthesia, nararamdaman daw niya yung pagkulikot sa loob. 요 보세요. 요 고름 나오는 거 보이세요? 예, 예. 요 고름. 예. 이게 퍼스가 나와요. 이렇게요. 응? 요 고름 나오는 거 보이시죠? 홍검사 나갈 거예요. 고름이 안에서 많이 나와요. 이게 이런 게 왜 생기는 거예요? 염증이 생긴 거죠. 어떤 간에 뭔가 염증이 생겼는데. 자, 머스키토 하나 줘. 많이 나오는데 큰일 났네요. 힘줄까지 이거 밑에 힘줄이 있어서 이거 위험한데 이러면. 고름 나오는 거 보이세요? 요 고름. 예. 요 고름 나오잖아요. 아이고 이거 안 되겠다 이거.
야, 이거 힘줄까지 이게 염증이 들어갔는데 이거 언제부터 이랬다고요? 실질적으로 월요일이라고 그러더라고요. 저는 이제 힘줄 타고 염증이 가면은 아주 일이 복잡해집니다. 지금 꽤 염증이 생겼는데요. 꽤 깊어요. 깊이에서부터 염증이 있단 말이에요. 지금 겉에만 피부에만 생기는 게 아니라 여기 보세요. 여기 찍고 계시죠? 네. 사진 여기 네. 보세요. 아, 거기가 음. 가위가 들어간다는 말씀이신 거죠? 아, 요 보이시면 여기 봐보세요. 지금 요게 여기까지 들어가잖아요. 아래쪽에도 이렇게 들어가고, 뭘 막아주는 근육이 다 망가졌단 말씀이신 건가요? 싹 녹았다는 말이죠. 안에 살이 녹았다는 말이죠. 고름으로. 그래서 지금 안에 요 동굴이 생겨버렸잖아요. 그냥 피부에 생긴 염증이 아니라 저 깊이 요런 식으로 생겨서 여기 밑에 들어간 거기서부터 고름이 누렇게 지금 계속 나오잖아요. 그래서 일이 이렇게 되면 꽤 심각한 게 뭐냐면은 이런데 종아리나 이런데 같으면 그냥 살만 계속 있으니까 문제가 안 되는데 이 손가락에는 이 힘줄이라는 게 있어요. 힘줄까지 염증이 가게 되면 아주 일이 복잡해진다 그 말이에요. 그래서 그러니까 상황으로 보면 지금 어떤 상황이냐면 이 친구가 입원을 해가지고 항생제를 하루에 한 3번씩 정맥 항생제로 계속 맞고 하면서 날마다 씻어내고 하면서 봐야 돼요. 근데 만약 그런 상황이 못 돼서 입원할 상황이 못 된다 그러면은 어쩔 수 없이 날마다라도 다니면서 상처 치료하고 하면서 해가지고 이게 다행히 이 균이 잡히고 해서 염증이 사그라들고 이게 괜찮아진다 그러면 모르는데 그렇지 않고 이제 힘줄 따라 계속 가게 되면 관건은 뭐냐면 지금 현재 이 균 있잖아요. 네. 균이 들어가서 뭔가 염증을 일으킨 거잖아요. 이 네. 균이 얼마나 순한 균이냐 얼마나 네. 악한 균, 악질인 균이냐에 따라서 네. 예후가 결정이 돼요. 쉽게 말해서 좀 순한 균이어가지고 Kaya nyo bang panoorin yan guys? Tinatakpan ko na nga ng sticker, baka may sensitive dito at hindi kayang tumingin ng mga ganitong senaryo. So ang masasabi ko lang dyan is dahan-dahan naman Dok. Si Doktor para lang siyang naghihiwa ng isda or manok mga kabistak tapos tusok-tusok sa laman ng hayop. Parang wala ba siyang kawa-awang inano or talagang ganyan lang mag-opera si Doc. Tapos wala siyang paalam, tusok-tusok agad, hiwa agad, walang ano-ano. Meron naman yung kanina sabi niya kay Saldi, masakit to yung pagtusok sa sa anesthesia yata yun. Pero si Saldi hindi nga masyadong nakakaintindi. So parang nagugulat siya mga kabista kada ni doktor. Pero thankfully, nairaos at nakayanan po ni Saldi yung procedure. Habang naghihintay tayo kay Saldi, magbasa-basa muna tayo guys. Baka may maganda ditong book. Alam ko malapit na ang ang Beko Festival This time ay hinihintay po naming matapos yung skin allergy test na ginagawa after sa operation. May skin allergy test po si Saldi. Maghihintay kami for 1 hour daw. At natutuwa ako dahil very good po ang ating little Insoy. Behave lang siya. Umiinom lang siya ng tubig dyan. Nagtatambay. Parang na-enjoy po niya ang dito ambience sa hospital at malamig-lamig din kasi. Napaka dito ba? Maganda, cozy, relaxing, magtambay mga kabistak. So ayan na, sabi ni DE. Na-video nga daw niya kanina yung pinakita ko. So siya yung nasasaktan daw. Sabi niya sa akin, kawawa, awang-awa daw siya kanina kay Saldi kasi nga nanginginig sa sakit. Buti na lang at nairaos at nakayanan mga kabistak. Ganyan talaga tayo mga Pinoy ay wala tayong inuurungan. So after the operation, after the skin allergy test, ayan, may prescription ng mga drug, yung mga yan guys, gamot na pinescribe ni Doc. Pupunta tayo sa pharmacy but first kakain muna tayo ng lunch kay na yan, mag-almost na yan guys, 1 o'clock na ng hapon. Ulma, opaya?
Hoy, Ginoo nga na naman gawas makakainit ka adyo. Mais, ipada, myonggi. Ibinlag yan, Nix. Karo baga jud nga na trabaho na. Kumuha po tayo ng isang vitamin C jelly for LE mga kabisdak at sabi ko kay di ibilisan ang pagbili ng gamot dahil nararamdaman na ni Saldi po yung sakit sa kanyang sugat dahil na kupas na, humupa na po ang bisa ng anesthesia. Market day pala nung araw na yan guys, kahapon po ito, August 5th, market day. So kami ni LE ay pupunta sa open market para bibili tayo ng snacks guys para kay Dudong and Lungkoy. 가자. 이거 꽈배기요 좀 먹고 가자. Mawaran. Pilakatlaw. Nasa bahay na po tayo mga kabisda. Gagawa lang po tayo ng watermelon shake at ikukwento ko po sa inyo ang tungkol po sa daliri ni Saldi, kung ano ang sabi ng doktor at kung ano ang ginawa sa kanya. Ito po ay, di ba, bumili ako ng bumili po kami ng kwabegi ni LE, yung twisted donut. Si LE po ngayon ang kumakain ng peach. Maraming langaw, mga kabisdak. Nakapasok ang langaw. Teka lang. Lalagyan po natin ng... Lagyan po natin ng... Tawag dito, honey. Alam niyo na, mahilig po sa matatamis yung ating mga boys. Sobrang init po mga kabisdak ngayon. So ako, hindi ako makakatulong sa labas kasi sobrang init. At kasama ko si LE. Kaya yung ating mga contents sa ngayon ay sa loob lang ng bahay. Ganun po. Gagawa tayo ng yung Korean watermelon punch sa birthday ni LE. Thank you po sa nag-suggest, Ma'am Diaz, Luciel Diaz. Salamat, Ma'am Guapa, sa inyong suggestion. Itatry ko yun kasi easy lang siyang sundan. Okay. Pasok natin sa ref. You are naked niya? Naked niya ako? What's the special? No? 무슨 반이냐? 아니요, 뭘. 이거?
Nurse, take off your Shorts. pants to get injection. He said, I asked the nurse. 여기 hindi pwede. She said, 안 돼요, 안 돼요. 네, 안 돼요. Pagkatapos ko pong mag-watermelon shake ay nagpahinga lang kami saglit at tamang-tama na nag-sunset na, hindi na masyadong mainit sa labas guys. Ay eto, pumunta kami sa likod ng school ni LE. Dito lang po ito sa sentro ng aming barangay. May playground kasi dito kaya naglaro-laro na lang kami ni LE mga kabisdak. Babatiin ko pala ng isang belated happy 75th birthday last August 3 si Mami Alice Acelos. Belated happy birthday Mami Alice Acelos. God bless you po. And happy birthday, belated happy birthday last August 5 kahapon po. Happy birthday Sir Carlo Regondola. And advance happy 8th birthday to Gian Carlo Regondola on August 7. Happy birthday! Babatiin ko po si Ma'am Mary Rose Sebastian in Bamban, Tarlac. Maraming salamat sa palaging panonood. Shout out po kay Ma'am Madeline Serenuela Vlog. Thank you so much for always watching. So, ayun po ang nangyari kay guys, Saldi. Medyo ako yung ako yung natakot, ako yung nasaktan din ako nung nakita ko yung video. Buti na lang si DE ay nakapag-video. Nagpaalam of course si DE. So, hindi pala siya, guys, hindi siya simpleng sulin lang, pamamaga, hindi. Infection, hand infection, finger infection po siya. Na-infected yung kanyang yung tendon sheath. Ito ba dito? Oh, sino yung mga alam kong meron po tayong mga healthcare professionals na nanonood o paki-comment na lang. Yung inflammation po ng ating tendon sheath. Yung bang parang yung tendon daw is parang rope siya na nagkukonekta sa ating bones para maigalaw natin itong ating mga fingers. O research na lang. Tapos yung cover niya, yung na-infection mga kabisdak. So ang cause daw niyan is bacteria na nakapasok. Kahit na insect bites or kunting, yung hindi mo mapapansin mga kabisdak. Kunting lang, nakapasok po yung infection doon. So yun. Kawawa sabi ni DE, naawa daw siya kay Saldi. Ang nagpapasalamat talaga ako kay DE guys kasi inasikaso niya lahat. Parang wala man akong ginawa doon. Inasikaso niya lahat from insurance to doctors to the pharmacy. At alam niyo, pagdating namin dito, siya pa yung nag-offer kay Saldi na dito matulog sa sala kasi nga napakainit tuwing hapon doon sa kwarto niya. Dito kasi is nakabukas yung aircon kapag masyadong mainit tuwing hapon. Dito siya natulog, nagnap. And then si DE pa yung anong gusto. Tinatanong niya si Saldi kung anong gusto niyang kainin after the operation. Tapos bukas, sasama din si DE kasi 4 times kaming babalik for check-up. Bukas, i-check up yung operasyon niya. Tapos I think papalitan yung dressing, lilinisan yung sugat. Ganon. So salamat, nagpapasalamat ako kay DE kasi may malasakit siya sa ating mga 3 alas. So hindi makapagtrabaho si Saldi for 4 days and then bukas pina-day off na ni DE lahat silang 3. So ayun no.
hindi talaga natin maano guys, malalaman kung ano ang mangyari sa susunod. Kaya dapat laging handa. Yung insurance nila, yung insurance sakit din sa ulo guys. Kasi kailangan daw namin ding bayaran yung mga buwan na nandoon sila sa Pilipinas. Di ba umuwi man sila November and then bumalik sila dito ng April. So yung November, December, January, February, March, yung 4 na months, dapat daw bayaran din daw namin. Yun po ang policy, health insurance policy dito sa Korea. So ang nangyari is, hindi namin na yung benefit ng insurance. Nagbayad na po kami ng health insurance nila. Pero kanina hindi namin na yung benefit, na gamit yung benefit kasi dapat din daw namin bayaran yung mga buwan na nandoon nga sila sa Pilipinas. Ganun pala ang patakaran dito mga kabisdak. So nakipagdebate si DE sa telepono. Pero hindi. Rule is rule. Yun talagang patakaran. So wala kaming magawa guys. Ang mahal po ng binayaran namin sa ospital. Simpleng surgery lang yun na mahal. Tas yung gamot pa. Yun. Kahit na nagbayad kami sa insurance, ayaw man hindi ibayaran yung mga buwan na nandun sila sa Pilipinas kasi nonsense daw. Wala kaming magagawa kasi yun man ang rule. So wala. Ay nako. Pero nagpapasalamat pa rin ako at success. Wala na yung nararamdaman na sakit ni Saldi. So yun po, nagpapasalamat pa rin si Ajuma. At alam niyo ba, kung hindi yun naagapan, ay pwede pong hindi na, maparalyze na. Wala nang function yung kanyang kapag grabe yun mga kabisdak, hindi na operahan or pinabayaan lang. Hindi na siya maigalaw. Tapos, worst, puputulin siya para hindi mag-spread yung infection sa buong katawan mo at magkakaroon ka ng sepsis or necrosis. Yung lahat ng tissue mo is mag-rot, yung mo is mabubulok. Kaya pala kanina is grabe yung pagkalkal ng doktor para talaga tanggal yung bakterya, yung infected na tissue, tinatanggal talaga nila. Kaya kulikot talaga nila mga kabisdak. Tapos binumbahan pa ng salin, yung parang fountain binubumba para talsikan niya talaga, walang matirang bakterya sa kanyang wound ni Saldi. Grabe yung sakit. Hindi ko matingnan ng diretso yung ganun ako nakatingin sa video ni DE. Ay, pero thank you Lord pa din. Salamat sa araw na to. Walang masamang nangyari kay Saldi, na resolba ang problema ni Saldi. Kahit na tayo sa insurance, pero okay lang yun. Ang malaga is success po tayo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa pagsama sa amin ngayong araw mga kabisdak, sa isang masakit na araw ni Saldi. Yung watermelon na sa loob pa ng ref, at next time na tayo, bukas na po tayo mag-harvest ng ating kalabasa and upo. I-harvest na din natin yung ating upo. And next time na din tayo gagawa ng yung viral na frozen melon, tapos lagyan mo ng gatas at ikuskus mo. Next time gagawin natin yun mga kabisdak. And that's all for today's video mga kabisdak. If you enjoyed this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. Please hype our video guys para marami pa po ang makapanood. See you on our next vlog. Ingat lahat. Mahina ang boses ko kasi natutulog na po sila. Ako ngayon is manunood po ng Agent Kim. And guys, may pahabol pala ako na balita. Si Missy hindi pa rin po umuwi sa bahay. 2 days nang hindi na uwi sa bahay si Missy. I hope okay lang siya. I hope uuwi din siya sa bahay natin mga kabisdak. And medyo nag-aalala din ako kasi may nagsasabi na ang pusa daw ay hindi po sila, kung ma-dead na mga pusa, kung mamamatay sila is lumalayo sila sa bahay ng kanilang may-ari. I hope hindi po yun ang ginawa ni Missy. So babalitaan ko po kayo sa next vlog kung nauwi na po ang ating pusa.